bawat ngiti mo may dayuhan. Dahil ba ang puso ko'y labis ang umibig sa'yo. Nagsimula kami in 2005. Unti-unti dinevelop namin yung lugar hanggang sa noong 2007 na inaugurate and blessed by the Papal Nuncio noong shrine ng Relic of the Holy Cross. Ang inisip lang namin talaga, kami-kami lang at namumuhay ng simple at tahimik, until eventually ganun nga ang nangyari. But we have to share this blessing also sa mga tao. Noong 2005, nung nasa Germany ako, I've met the custodians of that relic, Monsignor Bauer, in the Diocese of Essen in Germany. At nung nalaman nila na meron kaming community rin dito, then they offered if we are willing to take good care of the relic, kasi nga sa kanila wala nang pumapasok sa monasteryo at kakaunti na lamang. So gusto nilang ito ay ipagpatuloy ang pangangalaga. So kumbaga kami ang inatasan, pinag-usapan na ipagpatuloy ang pangangalaga sa relic. Dito sa Pilipinas, halos lahat ng mga iba't ibang probinsya ating nakarating na rin dito. To our surprise, kasi hindi nga namin yun na inaasahan as far as Visayas and Mindanao. And of course, yung mga galing sa ibang bansa, marami na rin ang pupunta. Kaya sila bumabalik dahil pag narito daw sila, naramdaman nilang presensya ng Diyos at sa katahimikan nangungusap sa kanila, at iyon nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang pananaw at pagkilala sa Panginoon. Besides, marami din mga answered prayers and healings, and para sa kanila ay pagtugon ng Diyos sa kanilang mga hinihiling. So I think ang importante dyan yung kanilang sa puso nila yung pagbabago. Yung pong mga makikita po natin yung pananampalataya ng tao sa iba't ibang mga klase ng tao. Sabi nga po nila yung lahat, yung mula mayaman, mahirap, yung may kaya, mga professional, iba-iba po. Pupunta po sila dito dahil naniniwala sila na yung lugar na ito pwedeng makatulong sa kanila, hindi lang po sa kanilang pananampalataya, bagkus yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at paniniwala sa Diyos. Yung pong monasteryo de Tarlac walang nagagawa. Yung meron pong nagagawa dito yung relasyon ng tao sa Diyos. Kasi marahil para sa ibang mga tao, pwedeng makatulong yung monasteryo de Tarlac upang i-uplift po yung kanilang pananampalataya at mabigyan ng sigla yung kanilang mga nalulumbay na mga buhay. At kung minsan po, madalas mayroong mga tao na pumunta dito, tatanungin mo, bakit kayo pumasyal po dito? Buti sa layo ng inyong mga lugar ay napatungo kayo dito sa Monastery de Tarlac. Ang madalas po nilang sinasabi, parang humuhugot sila ng lakas dahil sa ibang mga lugar, medyo maingay, yung mga nakikita nilang at pinupunta nilang mga lugar ay maingay, yung mundo nandoon. Pero dito po, parang natatagpuan nila yung katahimikan, hindi lang po ng lugar, pati ng kanilang mga puso, kahit sa panandalian lamang na pagtungo nila dito sa Monastery de Tarlac. Ako po si Rafael Isyasa, taga-Alonga po kami ng asawa ko. Yung anak namin nasa Castillejos, Zambales. Unang-una na yung pang-sarili, yung sa kagalingan ko, makaparecover ng mas mabilis, sa pangkalusugan ng buong pamilya. Pangatong beses ako na stroke nung September 8 na higa ako, kalahati ng katawan. Pasalamat at paano, ito nakakagala na. Ako, asawa ko, 2 anak, 1 manugang, 2 apo. Ano po pakiramdam pag nandito sa loob ng monastery? Okay naman, so, kapayapaan. Ako si Sister Lloyd Dakanay at itong grupo namin ngayon ay sa Familia Community na kung saan isa sa aming advocacy this year is to, ito nga, nasa aming mga t-shirt, magpalaganap ng ganap
na kung saan, ito yung first na prayer walk namin na ginawa dito sa Monasterio de Tarlac. Actually, ang unang plano para sa prayer walk ay doon sa May Bamban, doon sa tinatawag nilang Holy Land. And then, hindi namin alam kung paanong nag-flick sa mind ng aming mga chapter heads na mas maganda na lang dito kasi we know that this is the best place for us to meditate, to reflect, since na kailangan nga naming magpalaganap ng ganap at maging mabunga ang aming samahan. So, as early as 5 o'clock ng umaga, galing pa ho kami ng Estipona Pura Tarlac. I personally, ang ipinagdarasal ko is yung aming parokya, yung aming grupo, and of course, yung aming kura paroko, yung aming komunidad, ang Familia Community, na sana hindi lang ito yung magiging umpisa, hindi lang mananatiling ganito kami, kundi magpatuloy pa ito na lumago ng lumago para sa kapakinabangan ng sambayan ng Kristiyano. Ano po pakiramdam pag nandito kayo? Siyempre, blessed ho kami. Talagang magaan yung aming pakiramdam na of all people kami ang napili. No? Many are called but few are chosen and we are one among those chosen ones. Ira naman po, from Porac, Pampanga. Dalawang sasakyan po kami. Mga 15. Yung safety ng namin, yung biyahe namin papunta dito, tsaka yung mga personal prayers namin for the family and for our businesses. Sa business naman para lumago yung business namin. Iba pa rin kasi kung may kasamang prayer. Tapos sa family naman yung health, safety ng mga family namin hindi namin kasama. Ako po si Murata Candalera, taga Malasigi, Pangasinan po. So, devotee po kayo? Opo, inumpisan po nung isang taon pa. Kasi po, nag-umpisa po ng masabihan ako na opera na naman ako. Ang dami ko na kasing opera. Umpisa simula nung magpa-check up ako, sabihan na naman ako na opera na naman sa kidney. Naghanap po ako talaga, hindi ko na pinano sa doktor. Ang gusto ko, ginawa ko na sa panalangin. O may nakapagsabi sa akin na, kahit pumunta ka din sa sabi sa Monasterio de Tarlac, sabi. Dahil nandun ang relic cross ni Jesus, sabi sa akin. Kaya, iyon, naging devotee na ka doon. Sa awa naman ng Diyos, hindi na pinagpatuloy ng operasyon. Ano po pakiramdam pag nandito na po kayo? Hanggang sa pakiramdam po, sir. Pagka talagang parang nandito ka talaga, parang nakakausap mo ang kahit gaano kalayo, pinagtsatsagaan kasi nandito rin. Para sa para sa good health din, pinapanalangin para sa binibigay na lakas sa katawan ng Panginoon. Pasasalamat din po. It is by the grace of God. And because it is by the grace of God, all we've got to do is to be grateful to Him. Ang mga storya po ng totoong buhay talaga. Meron pong mga matagal nang hindi pumapasa sa board exam, pumapasa sila. Meron pong mga hindi nagkaanak sila. Meron pong mga insidente ng mga pagpapagaling ng Diyos sa kanila. Ang mahalaga po dito, hindi yung kung ano yung napagaling ng Diyos, naipasa ng Diyos, hindi yung naibigay ng Diyos, kung hindi yung pagbabago ng kanilang paniniwala papunta sa Diyos. Parang napagpapagtibay sa pamagitan ng pagtungo nila sa Monasterio de Tarlac, yung pong pagpunta nila dito. Kadalasan po ng mga napaparito, yung mga meron talagang dasal, yung gusto nilang mapagbigyan yung kanilang mga hiling, yung mga tao na talagang makikita nila yung mga kapanti sila sa lugar na ito. At makikita natin, gusto nilang merong makakampi, makapitan, meron silang gustong mapatunayan sa kanilang buhay na hindi sila tinutulak ng Diyos o ng mga pagsubok, kung hindi dahil sa kabila ng lahat nakakapitan nila yung kanilang pananampalataya. Kasi sinabi ko nga kanina, ako isang living testament sa mga biyayang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. So kung makikita nila ako, yung mga nakakilala sa akin, talagang gagaya sila kasi nakita nila kung paano nangyari sa buhay ko.
maraming mga blessings ang natanggap ko since na nagpunta ako dito year 2007. By the time nagpunta ako dito, ang balak ko lang magsimba noon. Pero Hirap, ingin